Hi guys! Welcome back to my channel. Alright, sa mga beginner po dyan na gustong pumasok sa stock market at nagtatanong paano ba mag-umpisa, ibibigay ko na po 6 simple tips for huge profits. Kahit beginner po kayo, kayang-kaya po ninyo. Value investing based. Let's go! Welcome back! Ayan, 6 simple tips for huge profits. Very friendly po for beginners. Kasi po marami na po tayong naging guide on how to invest wisely using value investing approach sa ating pong channel. And value investing po does not mean na bibili tayo basta mura, bili tayo ng bili. Hindi po, marami pa rin po tayong tinitingnan na ibang bagay at itatry po natin i-simplify pa po ito para po maging friendly po sa lahat po ng mga baguhan po sa investing po. 6 simple tips lang naman po ang susundan po natin ngayon. Number 1, sa listahan, keep it simple. Simple business na po tayo mag-i-invest guys. Hindi po acrobatics, hindi po rocket science ang investing po. Hindi po tayo nare-reward more by investing in more complex business. Wala pong additional na reward po yan kapag sa complex business po tayo nag-invest. If you choose wisely, kay simple man kay complex, parehas po tayong kikita dyan. So bakit mo papahihirapan ang buhay mo? And one thing is for sure, kapag nag-invest ka sa bagay na hindi mo naiintindihan, malaki po ang chance malugi ka o mawalan ka ng pera. Nangyari na po sa akin yan. Marami na po akong pinasok ng stocks. Hindi ko po naiintindihan. Pinasok ko ng pinasok. Ayan, bagsak. Pulang-pula. Pero yung mga bagay na nag-invest ako na naiintindihan ko siya, doon po ako talaga nagkaroon ng magandang kita. Okay, so it's always better po. Kaya nga po sinasabi ko always better to focus on simple businesses that we can understand. So never go beyond the reach of our intellect. Wala pong problema kung mababa lang intellect natin. Wala pong problema kung hindi po tayo masyadong advanced. Walang problema po yan. Ang nagkakaproblema po, pag lumalagpas po tayo, wag po tayong lalagpas. Doon lang po tayo sa boundary po natin, kikita pa rin po tayo dyan. Wala pong problema po yan. For beginners, ang masasabi ko lang po, stay away from conglomerates. Okay, conglomerates, malaking usapan po ito. Bakit ko sinasabi? For beginners po ito. Kasi nga po, pag conglomerates, ang dami po negosyo po niyan. Minsan na negosyo ng conglomerates, 20, 30. Ang dami mong pag-aaralan pag ganon. So, ang masasuggest ko po, doon ka muna sa mga stocks po na isa lang ang negosyo niya, isa lang ang ginagawa niya. So, mas madali mo maintindihan. Mga financials, banks, mahirap po maintindihan po yan guys. Minings, mahirap po maintindihan yan. Yung driver po ng minings, mahirap po maintindihan po yan. So, stay away po dito for beginners po. Pero of course, kung nararamdaman nyo hindi kayo beginners, kahit saan mag-invest ka guys, Pero ito po, sinasabi ko lang po, for complete beginners. Okay, consumer staples po ang nire-recommend ko po. Dito po tayo mag-focus lahat sa consumer staples kasi lahat po tayo dito may insight kasi lahat po tayo consumer. Yung mga binibili natin products, yung mga company behind dyan, dyan pwede po tayo mag-invest kasi may insight po tayo. Okay, number 2 po, low debt. Bakit po? Lagi ko po sinasabi po sa inyo, dalawa po ang biggest killers ng company, too much debt at pinatay ng competition. Pag masyado maraming utang isang company, namamatay po. So, understanding so much debt is too hard. Kung intindihin mo yung isang company, mamamatay ba to? Hindi mamamatay. Mamamatay mo, hindi mamamatay. Kasi daming niyang utang. So, para hindi ka na mahirapan, umiwas ka na lang sa mga company na pagkarami-raming utang para ma-simplify mo na ang buhay po. Always better to keep it simple. So start with low debt companies, kaunti lang na utang. Okay, paano po chine-check ito? I-google nyo lang po Morningstar, yung gusto ninyong stock. Halimbawa, Price Philippines ang gusto niyo, duktungan nyo na Morningstar, i-google po niyo, i-click niyo yan. Tapos i-click po niyo yung valuation po na tab. Yan, makikita po niyo yung valuation na tab, i-click po niyo yan. At makikita niyo po dito yung debt to equity ratio, interest coverage, yung current and quick ratio. Hindi ko po masyadong tinuturo po sa inyo ang current at quick ratio, pero ibang usapan po ito,
Ang tinitingnan ko po more dito talaga yung debt to equity at interest coverage po, no? Debt to equity, simple guide lang po, keep it simple, 0.5 and below. Diyan lang po tayo nag-i-invest, no? At interest coverage, 10 and above. Yan po ang mga gusto po nating stock. Yan po ang mga strong talaga ang financials, no? At medyo mababa po ang utang. Alright, next na po tayo. Maintain ang margins, na maintain ng margins. So, yung percentage ng tubo na maintain po ng company. Bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, nagtitinda kayo ng turon, may stand kayo ng turon, 10 piso ang puhunan mo sa turon, binebenta mo ng 12 pesos. No? Kumikita ka ng 2 pesos. So, magkano ang tubo mo? 20% ang tubo mo. 2 pesos ang tubo mo 10 pesos ang puhunan. 20%. Okay po ba? Maliwanag po ba? Okay, ngayon ang tanong ko po sa inyo, papayag ka ba next week ibebenta mo ng 11 pesos na lang ang turon mo? Hindi na 12 pesos? Syempre hindi. Nasisira ka ba ng ulo? From 20% ibababa mo ng 10% ang profits mo? Hindi ka papayag. Hindi ka papayag. Nangyayari lang po yan kung napopwersa ka na. Nafo-force ka, hindi ka magkukusa, nafo-force ka kasi. So bakit ka nafo-force? Oh, bakit ka nafo-force? Nangyayari lang po yan pag tumitindi po ang competition at ikaw ay kinakain ka ng competition. Halimbawa, tinabihan ka ng ibang tindera, pare-parehas ang quality niyo, wala kayong differentiation, ayan, mapipilitan ka, magiging 11 pesos na lang ang turon mo. Okay? So since kasi may kalaban ka na, pababaan ng price. Yung po ang sinasabi ko po sa inyo. Kasi wala pong company yan nagkukusa po na ibaba ang tubo. So pag bumababa ang tubo, ibig pong sabihin kinakain ka ng competition. So hindi po magandang sign po yan kasi nakakapatay po ng company po yang competition, no? Okay, paano po chinecheck ko yun? Tuturo ko po sa inyo mamaya, no? So pag bumababa ang margin, it means tinatama ka ng competition at ang competition ay killer din po yan. Again, dito po tayo pupunta. DNL. Halimbawa, si DNL lang gusto nating stock, no? Duktungan mo lang ng MSN Money, i-google po natin. Pindutin po natin. Pagkapindot mo po ninyo, i-click po ninyo itong financials. Punta kayo sa financials, no? Pag-click nyo ng financials, punta po kayo sa bandang ilalim, sa margin analysis. Ayan, makikita nyo na po dito kung bumababa o tumataas ang margin, no? Ito pong sa kaliwa, ito po yung recent na years, no? Sa kanan yung mas older, no? So makikita po ninyo, dati, previous years, mataas yung margin niya. 16, 19, 20%, no? Tapos bumaba, naging 18, naging 14, naging 13. So nakikita po natin dito, nag-e-erode, bumababa ang margins po niya. So dito po, medyo kinakabahan na po tayo. Baka po may competition po pag ganito po, no? Mukhang kinakain ng competition. Hindi natin alam kung saan, pero yan po, mga sign po yan na kinakain ka ng competition kapag nag-e-erode ng iyong margin, profit margin. Okay, okay. Number 4 na po tayo, growing revenues and income. Kailangan po guys, nag-grow po ang revenue and income. No, wag na wag po tayo mag-i-invest for beginners po. Wag na wag mag-i-invest sa mga companies na stagnant or declining. Sakit sa ulo lang po yan. Umiwas po tayo sa ganyan. Never invest in stagnant company or declining. Keep it simple. Simple, 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 simple. Kailangan growing, 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 growing. And always growing lang po tayo nag-i-invest. Ano po ang magandang mark, no? At least 7 to 10% ang growth. Kung more, sige, kung more, sige, no? 7 to 10%, pwede na po yan, no? Again, MSN Money po, pwede po yan, no? Punta tayo sa MSN Money, Google po natin. Ayan, no? Financials po ulit tayo at dito makikita po natin, no? Ang 7 to 10% po, no? Makikita po natin, dapat, ito po makikita natin, no? 2015 ay 5 billion, no? 5.7. And 2022, naging 18 billion na kanyang revenue po, no? So, ang guideline po natin, dapat at least double in 10 years ang revenue po. Yun po ang nag-grow ng at least 7% po, no? Okay, so ganun po ang titingnan po natin, no? At least double in 10 years ang revenue, tumaas, dumoble ang sales nila, no? In 10 years, yun ang gusto po natin na growing company. Yun po ang ating papatulan lang po, no? Okay. Keep it simple lang po, no? Yun lang po, ganun lang ka-forma. Simple lang binibigay po sa inyo. Number 5 na po tayo, continuous growth. Uy, ano yung continuous growth na yan? Nag-grow na nga sa past eh. Kasi po guys, past is past. Ang nakaraan ay nakaraan na po. Kung nangyari po sa nakaraan na growth, hindi po yan guarantee na dire-diretso po mag-grow ang company po na pinasukan po ninyo. Hindi po guarantee po yan. Kaya po ang gagawin po natin para malaman po natin kung mag-grow pa po yan, anong sikreto? You choose simple business. Kaya ako po sinabi sa inyo simple business. Kasi pag simple yung business, naiintindihan po natin yan. Naiintindihan natin yung landscape ng business.
at nagkakaroon tayo ng conviction, no, sa ating paniniwala, sa ating pagkakaintindi ng negosyo na yan, ay naniniwala tayo na mag-grow pa ang company na yan kasi nakikita mo talaga yung potential niya. No? Kaya po simple, naiintindihan mo, ikaw mismo may conviction ka po na dire-diretso pa pong lalago ang business po na iyan. At saka pa lang po tayo papasok sa cheap. Dapat po madali po natin ang stock na mura. In what way? O, sisimplihan lang po natin. PE ratio na lang po ang tingnan po natin. Alam po na lahat yan. Sa hindi po nakakaalam ng PE ratio, no? Check nyo po sa channel ko. Ililink ko sa taas. Itatry ko po yung link sa taas yung mga discussion ko sa PE ratio. At magkakaroon pa tayo ng mga future video on PE ratio. Kasi ang daming usapan po niyang PE ratio. Pero for this video, we will keep it simple. Ideally, by PE ratio, 15 and below. Ayan, simplify na natin. 15 and below. Okay, yan ang target natin, 15 and below, no? And this PE ratio is only applicable, no? Kung na-meet po natin yung 5 previous criteria na sinabi ko po sa inyo, dapat po mababa ang debt at growing po ang stock. At saka pa lang po applicable itong PE ratio na 15 and below. Kasi po, kung mataas po ang utang at hindi, o kaya hindi nag-grow yung stock, iba po yan. Iba po ang usapan po dyan, no? Alright, maliwanag po ba? Ayan. So, sa Morningstar po yan, tinitingnan po. No? Kanina tinuro ko na po sa inyo sa Morningstar, under valuation. Ayan, makikita po natin yung PE ratio po dito, 6. So, below 15, goods po yan. Mura po ang stock po niya. So, in summary lang po, no? We invest only in simple business, mababa ang utang, na maintain ang margins, growing ang revenue and income, at naniniwala tayong continuous na mag-grow. At syempre, kailangan madali po natin yan ng mura. Patience lang po para makadali po natin ng mura ang stock. No? Disclaimer lang po, hindi po ako professional analyst. Hobbyist lang po ako. Please do your own research before making any investing decision. Like, subscribe, share the notification bell. Mag-comment na po kayo. God bless po sa inyong lahat. Happy investing. Sorry po, no, na hindi po ako masyado nakapag-post itong bakasyon po na to. Ang dami ko po talagang ginagawa. God bless po. Bye-bye!